Alam naman natin ang gustong mangyari ni Lenny at ng mga Pink. Gagawin nilang Davao ang Naga. Gagawin nila kunyaring yun ang napaunlad, yun ang mga nakatigil-tigilan nyo. Hindi Oo. mangyayari yan hanggang 2028. Tigilan nyo yan. Oo. Yung Naga, maganda compare sa ibang mga bayan sa Bicol. Pero pag umalis ka ng Bicol region, layo ng Naga sa ibang sa ibang capital. Diyos ko po naman. Ayun. Direct, Hindi, sige. ay, nakita mo ba yung kasi sabi dito, yung video ni GMA from Smile to Poker, alam mo, ganun talaga si GMA. Ganun talaga siya. Yung ngiti siya, tapos biglang, ganun talaga siya. ganun siya talaga. Consistent yan. Ang perfect politician. Hindi siya hindi yun plastic. Ganyan talaga. Hindi yung sumimangot. Oo. GMA, nakasama ko na yan, no? Di ba? Siya nga kumaladkad sa akin sa Beijing. Siya kumaladkad sa akin sa Beijing, so nakasama ko na yan. Alam ko na ang mga body language ni GMA. Si GMA ay may permanent resting bitch face. Yeah. Yan ang itsura ni GMA. Kahit natutuwa siya sa'yo, parang akala mo, sakso, akala mo pa rin, paano kaya kausapin sa? Alam mo, kahit paano ka kausapin ni GMA? Ganyan. Sasot. Ganyan siya. Sasot. Let's go to Beijing. Ganyan pa ako yung introduce. Ito pala si Miss Sasot. You know, she's famous in the Philippines. Parang, matutuwa ka ba? Or ayaw mo? Ganyan talaga siya. Talaga. Guys, ganyan talaga siya. Hindi siya si GMA, hindi nakikipagpastigan sa mga Duterte dahil loyal yan sa mga Duterte. Of saying na, I'm with you. Yeah. Yeah. It's like that. Pero ang alam kong tanong ng mga senador sa kanya, meron ba kaming dapat puntahan? Ano ba? Kasi sa dami ng rally. Oo. Ako, nag-post na ako ng susuportahan kong rally. Rally ni Lito Lapid, the silent protest. Loob ito ng National Library. Kailangan sobrang tahimik. So, September 21, magkita-kita tayo sa loob ng National Library. Manahimik tayo doon kasama si Senator Lito. Oo. Ayun. Tinawagan na ako ng staff niya, nitigilan ko na daw. Ayun lang. Pero ako, magpupunta ako sa rally na inorganize ni General Pokis. Magkita-kita tayo dyan. At ng mga iba pang retired military generals sa may Camp Aguinaldo. Doon ako magpupunta. Ayun. So, if meron kayong time, kita-kita tayo. Mag last words na kayo. Meron ka ba kwentong barangay dyan, Direk? Kwentong barangay? Wala na... Wait lang. Yung kwentong barangay ko, bawal ako magsalita tungkol sa taong yun eh. So, hindi ko na maikwento. Basta ito na lang sasabihin ko. Hindi ko na ikukwentong barangay. May mga kamag-anak ako from the north. Sobrang takot na takot ang gobyernong to sa 21. Nagpababa na sila ng isang buong batalyon mula sa norte. Batalyon ng? Police or sundalo, I don't know. Okay. Nagpababa na sila ng puwersa from the north. I just know because friends and relatives from there, magde-deploy sila. Takot na takot sila sa 21. Ang nagbibigay lang ng pag-asa sa kanila ay hindi siya unified. Ang chika sa akin, baka naman kasi sa bagay, baka defense mechanism, Ang chika sa akin was that, chill daw sila, kasi, I don't know, baka maybe may difference to doon sa bago bumaba si Tambi. Kasi nung nasabi sa akin to bago, hindi pa bumababa si Tambi eh. Hindi pa bumababa si Tambi. Ang chika is that chill daw sila. Kasi, dahil parang they are expecting, well, at least kahit paano nagja-jive doon sa part na umaasa sila na yung
yellow block, yung isang grupo ng, kasi 'di ba ang mga yellows, yung powerful na grupo ng mga yellows, ito yung grupo ng mga yellows na mas galit sa mga Duterte kaysa sa korupsyon eh. 'Di ba? Mas galit sila. So, ngayon, itong grupo ng mga yellows na to, ito rin yung grupo ng mga yellows na nagde-decide for their group. 'Di ba? Kasi yung ibang mga yellows, marami namang yellows at saka pink na reasonable na parang, hindi nila iboboto si Inday, hindi nila iboboto si PRRD, pero mas hate pa rin nila yung corruption. Yeah. Ganon. Pero itong grupo, yung powerful segment ng mga yellows, mas galit sila sa mga Duterte kaysa sa korupsyon. So therefore, they do not want a succession. So parang yun nga, chika, na parang Bongbong Marcos is actually banking doon sa fact na itong grupo na to will not accept any, alam mo yun, any movement that would end up na Si Inday. Bongbong, oo, tapos magsasucceed si Inday. Ganon. Well, ako, kanina lang, kausap ko, pababa na sila ng Manila. Talaga? Yeah, takot tong gobyernong to. Tama si Miao tuloy. Si Congressman Kiko na takot. Sa loob ng Congress, 4 ang kakilala kong kongresista doon. Takot. Really? Takot sila. Wow. Takot sila. Well, dapat lang. But we should not be complacent, guys. So, tapos alam nyo pa, isa pa. I think takot sila dahil actually ang mga yellow iaano na naman nila ang diwa ng EDSA. Well, actually yung diwa ng EDSA ang nagsanin ng pagka-leche-leche ng Pilipinas. Kaya nga EDSA is done. No, the real change, the next upheaval, if ever, will not be happening in EDSA. It's going to be scattered all over. And maybe, baka akala kasi nila, ang mangyayari is parang katulad before, na EDSA, dyan ang tao, magko-call ng resign. Pero paano kung hindi ganun ang mangyari? Paano kung yung mga Pilipino is they will take matters in their own hands. Kaya siguro takot ang mga congressman because this kaya takot kasi this is very unpredictable of what's going to happen in 21 and beyond. Hindi ba? And beyond kasi dadami pa You know how takot? They researched kung anong communication app ang hindi kailangan ng internet because ida-down nila yung internet eh. So sine-check nila kung anong mga app. Ano yung app na nakita nila to pa kanina pinag-uusapan? Merong app na BitChat na kahit naka-airplane mode ka, gagana. Hindi ma-down ng gobyerno. So ina-announce natin ngayon sa mga magrarally at gusto makipag-communicate, gamitin nyo yung BitChat. Yung BitChat na yon, Bluetooth lang naka-on. Pwede kayong mag-message sa isa't isa. Anong bit as in B-E-A-T? Ano yung tope? B-I-T. Bit. Oo. Bit. B-I-T. BitChat. One word. One word yun, tope. One word. Hindi nila madadown yun. So halimbawa, nagpo-protesta na kayo at nagtatawag kayo ng mga tao, ida-down nila yung internet so hindi kayo magkaka-communicate. Pero pag inopen nyo yung BitChat, yan ang hindi nila ma-down. So yan naririnig namin yan sa mga sundalo na pinahanap na sa kanila yung means of communication because yan ang importante eh. Pag nandoon na, pag magtatawag ka eh. So I just wanna say, my friends in the Senate, my friends in Congress, my friends that are very close to this government, they're scared. They're not just scared, they're very scared. They're very scared. Kasi syempre meron din sa Cebu. Di ba nakakaloko nga, binarikadahan na yung bahay ni
Romualdez. Yeah. Hindi mo mapipigilan yan. Paano kung sa 21 magkayayaan? Hindi ba? Kaya ano yan, very unpredictable ang mangyayari sa 2021. Kasi galit ang mga tao eh. Galit, actually, yung mga tao, pagod na. Alam mo yon, tama, yung may napanood akong live sa ni Attorney Trixie na ang mga Pilipino, parang kalabaw yan. Magtatrabaho. They will just endure the hardships. Pero, unpredictable ang outburst at hindi mo na mapipigilan. So, kaya nga parang nangangapa lahat. Ano ba? Magiging kalabaw? Ano ba to? Kalabaw kalabaw peaceful? Or biglang magkakaroon ng kalabaw outrage? Yun ang hindi nila malalaman ngayon kung anong mangyayari. Lalo na ang issue it's unsolvable. It is unsolvable. Yan ang nararamdaman ng mga tao. It's unsolvable. Tapos, yung kabila pa, hindi to anti-Marcos And Filipinos, siguro kayong mga leader dyan. Kayo. Pero yung mga ordinary mga Pilipino, they don't think that the Marcos administration is off the hook. They don't think that. Kayo lang yan. Pinapackage nyo lang sa mga sarili ninyo para yung mga tao ninyo, mag-gather ninyo. Tayo hindi to anti-Marcos. Ano lang tayo, against lang tayong corruption. Hindi tayo anti-Marcos administration. Pero, hindi yun na mapipigilan. Kaya nga, you are going to be swept away by the real impulse of the masses, just like you were swept away by the result of the 2025 election, which was unpredicted by them. Dahil akala nila, kaya nilang makachong. Yes. But it was too much. It was too much to be kachung to the level. So ngayon, ano na lang to, nagkakapaan na lang yan. Yung sinabi ni Daryl Yap na tinatanong si Inday ng mga senador kung kanino a-attend, that's already a clear sign. There is a bubbling and simmering splendid of discontent. And yun na nga lang di ba? Yung mga uniform personnel na bumoto ng 2025, that is already a clear sign who they want. Joey, totoo ba na isasara yung Camp Aguinaldo? Mukhang sasama no? Hindi kasi yung atin naman ng MIU Atin naman yan ever since. Yung election is very clear indication kung nasan yung MIU. Yun nga lang kasi, syempre, yun yung iba, kaya nga, yung iba dyan, I wanted their galit to be, parang reasonable na galit sila sa, hindi pa kayo lumalabas ineme, ganyan. Actually, galit sila, masama loob nila. Kasi sila yung, sila yung ginagawang guns sila yung nakakaramdam rin talaga nung mga hindi maganda. It's just that we really need the support of the people. Ganun. And that is a good thing. Kapag kayong mga MIU is drawing their strength from the people, ibig sabihin, faithful pa sila dun sa mandate nila. 'Di ba? Kasi kung gusto lang nila mag-take over or ganyan, military junta, ganyan. You do not know when they are going to surrender the power to the people. 'Di ba? But if yung MIU is ganun pa yung tono nila that they are waiting for the people, they want to draw their power from the people, ibig sabihin people must respond. Kailangan talaga lumabas ang mga tao. Ganun in order for them to support. Ayan. Joey, ano kayo nararamdaman nila, Joey? Just today, Gabriela was proclaimed by COMELEC the MIU
And di ba yung absentee voter, they voted ang number 1 sa kanila na party list, Duterte Youth. They voted number 1 sa MIU, number 1 to 10 sa kanila, Duterte. Ilabas nga natin yan bukas ulit, yung boto ng local absentee voter, yes. Yung may kami dun eh. Yeah. Tama sa Gabriela, sa mga pinanalo nila na kalaban naman ng pulisya talaga, tsaka ng AFP na yun ang nagkukos ng pagkamatay ng mga sundalo natin. So, and TFL-CAC, they went to the Supreme Court today. They went there. Yeah, tapos nag-release sila. So, it's a big slap on them, 'di ba? Alam niyo, kami natawa ako, Joey, kasi yung mga posters namin, pinag-print namin na tarps, nandun sa nandun yun. May logo pa naman yun. Pero nandun, nag-print kami ng mga mutilation ng budget and all. Well, wala naman ako doon kasi factual naman lahat yun. Kung sana nga yung nga pala, ang sabi lang, nako, talagang sobrang ayaw na ako ng kahit mga Duterte senators, ayaw na ako dahil sinasabi ko sa inyo lahat. Ang iglesia daw ang stand nila, hindi nila pinipigilan ng kahit sinong kapatid na sumama sa rally. Actually, yun ang inassure ni Marcoleta kay Amy. Basta ako, love ko ang INC. Yun. And lahat ng supporters ni Amy will join a rally. Yung merong Camp Aguinaldo, yun, pupunta yun. I just know because nagpaalam sila kay Senator Amy. Imagine, yung mga supporters ni Amy na mga Maka-Marcos at Maka-Amy at Maka-Inday. Yun eh. Mga loyalist na galit kay Bongbong at kay Lisa. Mga loyalist na kasama ni Amy sa Kabataang Barangay. At mga nag-stand kay Amy na mga Maka-Inday, nagpaalam kay Senator Amy kung pwede ba silang sumama ng rally para tanggalin si Bongbong. And Amy said, malaya kayo. Anong kailangan ninyo? Kailangan nyo ba ang mabibigay ko lang sa inyo ay portalet? Ay ganyan. Talaga? So alam kong eto na yon. So tayo, we just have to remind the people na yung absentee voting ng mga men in uniform ay nagpapahiwatig, nakakampi talaga natin sila dito. Well, they're there to defend the Constitution, di ba? And protect the people. Yun naman yung sinumpaan nila, di ba? Kumbaga, alam mo, marami yung nagsasabi sa amin na duwag kami kasi nag-post kami na parang we're calling no to violence and everything kasi yun yung namin, yung stand namin, kumbaga. And so siguro, you posted say no to violence? You posted something like that? Yeah, kasi nag-post ako na parang, of course, we cannot encourage violence, direct. Yeah, right? Pero sige na nga. Yeah, pero kumbaga, of course, direct, of course, let it flow. Yeah, so ang mga tao kasi, kumbaga, kaya maraming sabi sa amin, duwag kami. Okay, sure, pero I mean, you cannot put it out there. Na, diba? Hindi mo naman pwedeng utusan, sige, magwala kayo doon. Yeah, ang sa amin lang is continue to speak up, magsalita kayo, freedom, at sinabi naman ni Bongbong kung pwede nga siyang sumala sa September 21. Of course, we know the reason why he said that. Pero, kaya ang sa amin, ang aming contribution lang din is yung ipakita yung katotohanan how the national budget was mutilated. And yun yung contribution namin. Bigay kami ng mga tarps, kung ano yung mga facts na nandun. So, nasa tao na. Pero, kailangan talaga magsalita. Kailangan magsalita talaga. Hindi pwedeng parang okay lang. Kasi matagal na to eh. Wala nangyayari. Diba? So, that's it. Pero, of course, we're praying maging naman. Well, God's will, be done. Diba? Yeah, let's pray for it to be safe. Yun. Hope for the best. Hope for the best. Yeah. But, the first order of business is really to go out.
magsalita talaga. And alam mo yung, before I go pala, no, I would just really like to, parang, gusto ko talaga magpasalamat kay Kong Miao, Congress Miao. Alam mo, sobrang, Gusto niyo ba siya paakyatin next time? Oo nga. Sinabi ko kay Joey, interviewin niya si Kiko, sabi ko. Kasi, alam mo, Direk, as in, di ba tayo, lagi tayo kung yung mga content creators, sisigaw, parang, alam nyo, yung desperation, yung frustration, please speak up. Been calling kahit sino, paulit, ako kay Senator Amy, paulit ako nag-call out kay Senator Amy. Senator Amy, nasaan na yung report ng People's Initiative, nasaan yung ganyan. So, tapos there's this young man speaking up, di ba? Grabe, nakakabuhay ng dugo talaga. Vinalidate niya lahat nung nararamdaman niya. And Joey, please interview mo siya kasi kailangan makarating sa kanyang liquidation by certification, Joey. Please interview mo siya. Coming from him na part nung system, and he's saying the same things that we are saying. He's representing a lot of us very well. Doon sa mga bash niya. Tas matalino, no? Ang galing magsalita. Ang matalino. Okay siya bukas. Oh, wow. Go, Joey. Game. Sige. Tsaka magaling magsalita. Matalino talaga siya. Parang, pag nagsalita siya, wow. Parang wala akong, he is very strategic. Ang galing. Diba? At saka, napanood ko yung interview niya kay OG Diaz eh. Ang maganda sa kanya, ano talaga siya, yung wala siyang kiber. Parang, nepo baby naman talaga ako eh. Nepo baby naman talaga ako. Yun talaga yung anong gagawin ko? Di ko naman madedenay yan. Ganon. Tapos tinanong siya tungkol dun sa pera. Kasi ito naman si Kiko ay nag-post na meron siya mga hawak na cash, ganyan. Sabi niya ganon, well, my father, may pera. Pag sa tatay ko, binigyan akong pera. Di may pera ako, pinost ko. Wala na yan. EDSA is like done deal, over. Wala na. It's passé. EDSA failed the Filipino people twice. So it's now up to the Filipino people to find a new beginning. Because kung babalik tayo sa EDSA, uulitin natin ang karma. Ang karmang dala ng EDSA. Correct. Kaya go to Camp Aguinaldo and make it easier for the men in uniform to make a decision. Go there. Go to Camp Aguinaldo and that's make it. I'm gonna post something about it tomorrow. I'm gonna post na dapat Camp Aguinaldo. Wag na kayong pumunta ng EDSA. I have nothing against people in the spectrum, pero wag kayong magpagoyo, magpauto sa pretentious na mongoloid. Kaya magpakita kayo dun sa sa Camp Aguinaldo, dun kayo pumunta, wag sa EDSA. Dun tayo. Yeah. Ayun. So, okay. Ako lang last word is sa mga hindi naman if you can still support, meron nag-post kami ng mga printable posters, tarps na pwedeng ipaprint. Siguro kanya-kanya na lang post kasi mga budget related yun eh. Facts talaga yun. Joey, pag nagsalita si Dare to us na wag kayong maging violent, i-mute mo siya agad ha. Oo. Yes. Duly muted. Mr. Chair. So yun, ang pwedeng magdala kayo ng baka pwede kayo magdala ng posters. Kung hindi naman kayo makapag-print ng tarps, isulat nyo na lang. For example, BBM, approve the insertions of 1.022 trillion sa DPWH. Si Daniel Long nagtatanong what time sa Camp Aguinaldo. What time ka pupunta or what time pupunta si Kong Kiko? Anong gusto mong alamin? Yung totoo. Yung totoo, Daniel. Ako, nandun ako sa EDSA ng mga, sa Camp Aguinaldo, nandun ako ng mga, siguro after lunch. Ayan, after lunch. Tapos dire-diretso na yun. I'm gonna send something for everybody there. Siguro mga around dinner time na to, padala tayong pagkain. That's good. Yeah. Sige, magpapadala akong catering ng kabalen doon. So, sige na nga lang, makapunta na nga lang because of food. Hindi na sa pinilalaban.
Ayun. Sige, mag-ano kayo please, you can visit our page also para makita nyo yung mga posters na pwede nyo i-print. Kanya-kanya na lang tayong print. Okay, sige, maraming salamat. Direct yung utang mo. Bye. Okay, bye everyone. Maraming Bye, salamat. everyone. Maraming salamat. Sasper, maraming salamat. Ayan. At nagpapasalamat ako. Direct ibababa na kita. Go. Ayan. Magpapasalamat ako sa mga nagpadala ng super sticker. Ma'am Ruth Sidor, maraming salamat. Maria Amor Fidelino, Narina Marine, 7 months member na. Tuloy lang, sabi ni Ma'am Narina Marine. O, diba? Malapit na tayong ilang buwan na lang mag-anniversary na tayo, Ma'am Narina. Titang Ina, Abulay for Sasper, nakikiramay po. Sabi Titang Ina. Sabi ni 6 Feet Gamer, I can't be on the rally physically kasi bagong surgery ako but I hope makatulong. More power, Ma'am Joey. Pabati din ako, Ma'am Joey, sa birthday ko po. Anong Monday ang birthday niya? Akala ko sa Monday. Ika nga ni Inday, mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ayan. 6 Feet Gamer, happy birthday sa'yo. Alam ko si Ate Jang to. Ate Jang, happy birthday. Belated happy birthday. Ang intindi ko kanina, birthday mo sa Lunes pa. Ayan, yung pala nung Lunes. Okay. Happy birthday sa'yo. Ayan, Jars 2028, thank you very much for the consistent support. Very solid support. Thank you. At Ate Che, flowers for Sasper. Ayan. Joel Carrasco, maraming salamat. Kurutsku, kailan next Senate Bluecom session? I think Thursday. Yun yung promise ni Ping Thursday. So that would be today. Today ang Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. Joel Carrasco, maraming salamat. Kurutsku, Rain Doom, Sea Sky, ayan, Challenger Demon SRT for the second resurrection, keep it up. Ayan. Wins F, maraming salamat. Thank you very much sa nag-PayPal and sa nag-Gcash also. See you next time. And meron palang tanong dito, no? Sorry, sasagutin ko lang ng very. Sabi ganun, meron daw kasing fake news na umiikot na binload daw ni Heidi Mendoza yung figure ng bank accounts ni Justice Corona. Okay, let me just set it let me just set the record straight, okay? Kasi sinasabi nila fake news daw na binload ni Heidi Mendoza yung mga bank accounts. Okay, I think you're not just getting it, okay? Sa perspective ng mga buwisit na buwisit kay Heidi Mendoza, binload niya in such a way na in-emphasize mo yung mga transactions, yung total amount ng transactions, yung mga accumulated values. Making it appear as if maraming kasalanan dun sa $12 million, maraming kasalanan dun sa $28 million, dun sa $30 million. Kasi ang ginawa mo for a certain time period, inad-add mo, pagkatapos 82 accounts, nagkalat to sa 82 accounts, things like that, okay? You made it sound so bloated in such a way that those money are so huge and that it is something that is questionable. But you weren't able to specify the culpability on those facts na merong mga ganong accumulated transaction. Accumulated transaction is just accumulated transactions. Wala yung issue. Ngayon, kung nagkalat siya sa 82 accounts, nagkalat siya sa 82 accounts, ano exactly yung problema? You weren't able to demonstrate the real culpability there. Yung bloatness na sinasabi ng mga tao is in-exaggerate mo. Mention ka ng mention ng mga malalaking amount, ng mga total transaction, it doesn't mean anything. Pero umiyak-iyak ka na doon. Nagpunta ka na sa mga mainstream media during that time. Hindi mo matik. Ito yung AMLC report, hindi mo matik. I think siguro, probably the term na binloat yung account is not very accurate. Okay, it's not very accurate. But you bloated the story. Ino-Ayan mo. Yun yung point. Ang OA mo, doon sa mga AML report na yon, that doesn't really mean anything according doon sa explanation mo. Yun yung problem mo doon, Madam Heidi Mendoza. Okay? So, hindi nyo kasi nagigets yung perspective ng mga tao Kasi ang OA mo
pagdating nga noong conviction ni Corona, ang kinuha lang doon sa mga pinagsasasabi mo is yung 80 million at yung 2.5 na $1 million na dollar account. And it is just around, if ano na, conversion right now, 55 pesos doon sa 2.5. It is just around $200 million. And it's not even the exclusive money of Justice Corona, it is the money of the family. So yun yung point doon. Ang problema kasi hindi kayo nakikinig. Fake news, kineme. You're not listening to the perspective of the people who didn't trust your analysis. Di ganun gumamit ng AMLC report. Ayan. Kaya yun. So, yun lang. Ano pa ba? Ano pa bang chika? Ano pa mga ganap? Direct. Baka naman may makukwento ka sa amin dyan. Kunwari si Inday, ano ni Inday kay... Ano bang ganap ni ngayon ni Inday? Nag-uusap pa, napanood mo ba yung video na kumakalat nung nandun sa Bicol si Inday? Na she was talking about dun sa kay PRRD, sabi niya na ang tawag dito na ayun nga Majon si PRRD, hindi nila alam kung anong mangyayari, weak na siya, visibly weak, ganyan. Ang alam ko lang sa Naga trip niya, hindi niya na talaga minute si Lenny. Okay. At all. Kasi sinasabi ko sa kanya, wag niyang imimit. Kasi? Kasi ayoko na sinasabihang, alam mo naman yung mga pink, gusto nila akala naman nila nagkakatarapa ang lahat, 'di ba? Parang diba? Hello, ang ganda-ganda daw ng Naga. Hello, 20 years yata si Jessie Robredo naging mayor doon. Diba? Parang bakit hindi kayo pumunta ng Naga? Wala man lang tourism to Naga. Bakit hindi katulad ng PRRD? Nung naging presidente si PRRD, grabe ang local tourism to Davao City. Vice President si Lenny, ba't hindi naman tumaas yung local tourism ng Naga City nung panahon ng Vice President? It drove it drove real properties na magtaas ng presyo sa Davao. Yung mga landowners sa Davao, tiba-tiba sila kasi biglang nagsiangatan yung presyo nung nila. So ako sinabi ko yun, sabi naman niya, kahit hindi mo sabihin, hindi ko na imimit. Kasi binibigyan kulay Sabi niya, parang gusto niya yata, every once in a while, she gets to talk to a vice president. Well, ang mga naging vice president, Gloria, Erap, Noli De Castro, Lenny, diba? So, Binay. And Lenny ang pinakamalapit. Yeah, so, alam mo yun, out of, wisdom, ganyan. Sabi ko, naku, huwag ka ganyan. Siya naman nagsabi, hindi na, ayoko nang kalad ka rin siya, mamaya makita na naman ni Trillian. Binibigyan ko pa siya ng, Well, alam naman natin ang gustong mangyari ni Lenny at ng mga pink. Gagawin nilang Davao ang Naga. Gagawin nila kunyaring yun ang napaunlad, yun ang mga nakatigil-tigilan nyo. Hindi mangyayari yan hanggang 2028. Tigilan nyo yan. Yung Naga, maganda compare sa ibang mga bayan sa Bicol. Pero pag umalis ka ng Bicol region, layo ng Naga sa ibang sa ibang capital. Diyos ko po naman. Ayun. Direct. Sige. Ay, nakita mo ba yung kasi sabi dito, yung video ni GMA from Smile to Poker, alam mo, ganun talaga si GMA. Ganun talaga siya. Yung ngiti siya, tapos biglang... Ganun talaga siya. Ganun siya talaga. Consistent yan. Hindi perfect politician. Hindi siya hindi yun plastic. Ganyan talaga. Hindi yung sumimangot. Oo. GMA, nakasama ko na yan, no? Di ba? Siya nga kumaladkad sa akin sa Beijing. Siya kumaladkad sa akin sa Beijing. So, nakasama ko na yan. Alam ko na ang mga body language ni GMA. Si GMA, ay may permanent resting bitch face. Yeah. Yan ang itsura ni GMA. Kahit natutuwa siya sa'yo, parang akala mo, sakso. Akala mo pa rin, she paano kaya kausapin sa? Alam mo, kahit paano ka kausapin ni GMA? Ganyan.
Sasot. Ganyan siya. Sasot, Let's go to ganyan- Beijing. ganyan pa ako yung introduce. Ito pala si Miss Sasot. You know, she's famous in the Philippines. Parang, matutuwa ka ba? Or parang ayaw mo? Ganyan talaga Ganun siya siya. talaga. Guys, Oo. ganun Ganyan siya talaga siya. Hindi siya si GMA, hindi nakikipagpastigan sa mga Duterte dahil loyal yan sa mga Duterte. Totoo. Hindi niya na kailangan patunayan. Tsaka, kung tanggap nyo yung pagsimasimangot ni Marcoleta, tanggapin nyo yung may expiration yung ngiti ni Ngiti ni GMA. Sobrang 5 seconds lang yan, maniwala kayo sa akin. Oo. Kaya may ginawa kang mabuti, may ginawa kang hindi maganda, sandaling-sandali lang yung ngiti niya. Oo.